Makailang beses nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Naitala ang mga yan ng PHIVOLCS pasado alas 7:30 at bandang 7:46 kagabi. Nagkaroon ng minor strombolian activity at lava effusion ang Mayon. Sinamahan din yon ng pagdaos-dos ng uson o pyroclastic density currents at may mga naitala ring rockfall. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Dahil sa kakulangan ng supply, tumaas ang presyo ng ilang gulay sa trabaho market sa Maynila. Magkano na ba? Alamin sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Madilim pa lang, nagsasalansanan ng kanyang mga panindang gulay si Aling Florentina sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Hinango raw nila yan sa Divisoria kanina. Mula noong nakaraang Biyernes, kapansin-pansin niya ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Tulad ng sitaw na dumoble raw ang presyo ng kada bundle. Nasa 200 pesos kasi ito ngayon mula sa 100 pesos per bundle lang noong nakaraang linggo. 40 pesos naman ang itinaas ng Baguio beans mula sa dating 100 pesos ang kilo. Ang kamatis mabibili ngayon ng 80 pesos ang kilo mula sa dating 50 pesos. 20 pesos ang itinaas ng patatas na nasa 100 pesos ngayon ang kilo. Maging ang kalabasa, tumaas din ng 10 pesos at mabibili ngayon ng 60 pesos ang kada kilo. Ayon kay Aling Florentina, hindi kasi ganun karami ang supply ng mga nabanggit na gulay kaya malaki ang itinaas ng presyo ng mga ito. Kaya ang karamihan sa mga mamimili, tingin na lang daw kung bumili sa kanya. Talagang nagtitipid na rin yung mga tao. Noon, talagang as in, kuha lang ng kuha. Pero ngayon talagang binabudget. Nagbabudget na talaga sila. Okay lang, nakakaraos. Ang mamimiling si Emily, basta na lang daw kumukuha ng kailangan niyang gulay. Hindi ko na iniintindi. Kuha na lang ako ng kuha. Hindi naman bumababa eh. Akala mo lang bumababa, lalo mataas pa rin. Kung may mga tumaas, may mga gulay din na bumaba ang presyo. Tulad ng ampalaya na 50 pesos ang ibinaba ng presyo at mabibili lang ngayon ng 70 pesos ang kilo. 40 pesos naman ang ibinaba ng bell pepper na nasa 160 pesos ang kilo. Bumaba ng 30 pesos ang sayote na nasa 50 pesos ngayon ang kilo. Habang ang repolyo nasa 100 pesos ang kilo mula sa dating 120 pesos. Wala namang paggalaw sa kada kilo ng iba pang gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos at talong na nasa 60 pesos ang kilo. Hindi naman nagkakalayo ang presyo ng mga gulay sa Trabaho Market kung ikukumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture, maliban na lang sa presyo ng Baguio beans at sitaw. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Sa Lunes, July 6 ang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Martes at Miyerkules magsisimula ang paglilitis. Ganyan ang schedule hanggang bago ang July 27, araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong trial sa araw na yan. Pagkatapos ng SONA, alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na gagawin ang impeachment trial. Ang paghimay sa 4 na articles of impeachment ay hindi batay sa pagkasunod-sunod nito, kundi batay sa may pinakasimpleng ebidensya ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Representative Terry Ridon. 62 trial dates ang hiniling ng prosekusyon. Base sa pre-trial order, mauuna ang Article 4 o ang pagbabanta tulad ng ipapapatay umano ng Vice Sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez. Labing isang trial dates ang hinilaan para dyan. Pangalawang Article 1 na tungkol sa mali umanong paggamit ng pondo at irregularidad umano sa liquidation ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Tatalakayin yan sa loob ng 31 trial dates, pinakamatagal sa 4 na articles of impeachment. Sa loob ng 8 trial dates naman, tatalakayin ang Article 3. Tungkol ito sa pagbibigay umano ng bisa ng regalo o bayad sa ilang opisyal ng DepEd para mahikayat na hindi sundin ang mga batas hinggil sa procurement noong siya pa ang Education Secretary. Panghuli ang Article 2 na tatalakayin sa loob ng 12 trial dates. Tungkol ito sa mga hindi umano makatotohan ng pagdeklara ng Vice Presidente ng yaman nila ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayun din ang hindi niya umano pag-divest ng interes sa mga negosyo nang maupo siya sa pwesto. 30 trial dates naman ang hiniling ng defense team ng Vice. Hindi bababa sa 57 witnesses ang planong ipatawag ng prosecution panel. Hindi naman bababa sa 77 ang witnesses ng defense team.
17 sa kanila ay common witnesses. Isa sa mga witness ng prosecution team, si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds at wala ring record sa PSA. Witness din ng prosecution si dating Davao City Court Sheriff Abby Andres na sinapak ng bise noong siya'y Davao City Mayor pa noong 2011. Pero hinihiling ni Andres na huwag na siyang isama bilang testigo. Inilista ring witness si Attorney Michael Powa, dating Deputy Undersecretary, spokesperson at Chief of Staff at ngayon parte ng Duterte Defense Team sa trial. Common witness naman ang parehong panig si dating Senador Antonio Trillanes IV na tumistigo na sa mga hearing ng House Justice Committee. Gayon din si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating bagman ng bise. Nag-deliver daw siya ng malalaking halaga ng pera sa 3 magkakaibang lokasyon noong December 2022 sa utos umano ni Vice President Duterte. In-archive ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa Sandigan Bayan, 6 na buwan na kasi ang nakalipas mula nang ilabas ang arrest warrant pero hindi pa rin nahuhuli si Ko. Sabi rin daw ng prosekusyon, wala na ito mabibigay na ibang address ni Ko maliban sa kung ano ang nasa record. Naharang si Ko sa Czech Republic nitong Abril dahil sa isang immigration violation pero wala na siya sa kustudiya ng Czech authorities. Ang kaso laban kay Ko ay kaugnay sa substandard umanong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Dati nang iginiit ni Ko na wala raw perang napunta sa kanya mula sa flood control projects. Ayon sa Anti-Graft Court, itutuloy ang kaso laban kay Ko kapag nasa kustudiya na nila ang dating kongresista. Update tayo sa isinampang kaso ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, bukod nga kay Senador Rodante Marcoleta ay sinampahan din ng Ombudsman ng kasong plunder. Itong mga donor niya, 3 yan. Itong sina dating Congressman Mike Defensor at yung 2 donor na sila Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kanikana na lamang inihain nga ng Ombudsman ng kaso. At bukod sa kasong plunder ay sinampahan din ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ang 4 ito yung batas laban sa pagtanggap ng mga nasa gobyerno ng mga regalo. Ang kaso ay yung plunder ay kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na pera galing sa 3 noong taong 2025 na ayon sa Ombudsman ay inamin mismo ni Marcoleta na natanggap niya noong congressman pa siya at hindi pa nagsisimula ang campaign period ng 2025 elections. Pagkahain ng kaso ay iniraffle na ang mga ito sa mga dibisyon dito sa Sandigan Bayan para malaman kung sino ang hawak ng mga kasong ito. Yung kasong plunder ay hahawakan ng 3rd Division habang yung mga kasong paglabag sa PD46 ay hahawakan ng 4th, 1st at 6th Division. Yang mga division na yan ang magdedesisyon kung kailan sila maglalabas ng warrant of arrest. Nauna nang binusisi ng COMELEC bilang isang posibleng election offense dati yung pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos at hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kalaunan ay sinabi ng COMELEC na hindi na election offense ang hindi pagdidetalye ng mga contribution. Sinusubukan pa namin kunan ng mga pahayag yung mga kinasuhan ngayong umaga pero nauna nang iginiit ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta na pribadong pera raw ang ibinigay sa tulong sa kanya at hindi ito mula sa kaban ng bayan at panggigipit at politika lamang daw ito, Rafi. Joseph, meron ba tayong idea kung gaano katagal bubusisiin ng Sandigan Bayan itong mga kasong ito at kailan sila posibleng maglabas ng arrest warrant kung meron man? Okay, yung question mo ay sa arrest warrant. Depende yan sa appreciation ng mga justices ng 4 na division. Ang pinakahuli nating experience ay yung paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Nag-file ng kaso ng ang Ombudsman noon Friday pero inilabas yung arrest warrant Monday o so mga 3 days after. So depende yan sa kailangan mo nang i-evaluate ng mga justices yun. No? So depende sa kanila yan. Ang sabi sa atin is
Pwedeng today, pwedeng tomorrow dahil may duty rin yung mga taga Sandigan Bayan tuwing Sabado. Pero depende pa rin yan sa desisyon ng mga justices. Ang proseso, pag inihain yung reklamo ni Raffle, ibibigay yung mga records ng kaso doon sa mga respective divisions para ma-analyze na ng mga justices, Rafi. Joseph, yung kagad-agad na pag-raffle nito, normal naman yan dyan sa Sandigan Bayan. Yeah. Oo, immediately yan. Tuwing yung nangyari dun sa kay Senator Estrada, pagka file ay ni-raffle din yun mga tanghali. So umaga final, I think. Tapos sa mga tanghali, hindi na tumagal yung pag-raffle, Rafi. May mga paghahanda ba ang Sandigan Bayan sakaling magkaroon nga ng arrest warrant na ilabas bago mag-Monday? Alam naman natin na sa Monday na yung trial sa Senado naman kung ang isang involved dito ay isang senator judge. Okay. So paghahanda ng Sandigan Bayan kanina ay nakapulong ng liderato ng Sandigan Bayan ng PNP. At kaninang umaga bago itong paghahain ng ombudsman ng kaso ay nagpadagdag na ng puwersa ang mga pulis dito sa paligid ng Sandigan Bayan in anticipation nga of the filing of the cases against Senator Marcoleta and former Congressman Defensor and the two others, Rafi. Ito yung mga naging mitya, Joseph, di ba? Yung rally ng INC doon sa EDSA People Power Management. Meron ka bang namataan ng mga ralista dyan sa Sandigan Bayan? So far, kanina, hanggang bago tayo makapasok to cover yung filing ay wala pa naman. Pero pinaghahandaan ng pulisya natin kung anumang eventuality. Pero right now, wala pa tayong nakikitang mga taga-INC dito sa paligid ng Sandigan Bayan, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Tuloy ang klase ngayong araw sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta, Rizal matapos mapatunayang peke ang bomb at shooting threat doon. Mas pinaigting po ang seguridad sa loob at paligid ng paaralan. Ininspeksyon ang bag ng mga estudyanteng pumapasok at may mga pulis na nakabantay roon. Tanghali kahapon nang makatanggap ng mensahe ang pamunuan ng paaralan na may plano umanong pagpapasabog at pamamaril sa kanilang eskwelahan. Galing ang mensahe at post ng banta sa isang account na kalaunay nakita rin sa dalawang iba pang account. Sinuyod ng pulisya ang paligid ng eskwelahan. Wala pong nakitang bomba o anumang panganib. Inimbestigahan na ng eskwelahan ang insidente. Hiling nila iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Inaalam din po ng pulisya kung sino ang nasa likod ng mga account. Hinala nila, estudyante rin ito ng paaralan. Maaari po ito isang tao lang na gumagawa ng bogus account. Partikular na iniiba-iba niyo yung pangalan pero isa pa rin ang pinatutungkulan niyang pananakot. Nakaka-alarma rin yan kasi sa mga kabataan kaya yung mga estudyante na natuto na silang magbanta sa ganong edad nila, dapat hindi. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos masalpok ng van sa Tanganan, Aklan. Paliko sa kaliwang bahagi ng diversion road sa Barangay Tundog ang motorsiklo nang masalpok ito ng paparating na van. Nakaladkad ang rider at ang kanyang angkas. Dead on arrival sa ospital ang biktimang mag-live-in partner na walang suot na helmet noon. Sa investigasyon ng pulisya, nakikipagkarera ang nakabanggang van sa isa pang van dahil sa agawan sa pasahero. Nag-overtake ito sa isa pang sasakyan at hindi raw napansin ang palikong motorsiklo. Arestado ang driver ng van na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala siyang pahayag kaugnay sa umunoy pakikipagkarera. Kumbinsido naman ang kaanak ng mga nasawing biktima na magsampa ng reklamo laban sa driver. Friday latest po tayo. After ng successful stint niya sa Encantadia Chronicles Sangre, ano nga ba ang pinagkakaabalahan ngayon ni Kapuso It Girl, Gabby Garcia? Chika ni Gabby sa akin, mas marami na siyang time para i-pursue ang kanyang personal projects. Nabanggit niya yan matapos siyang dumalo sa isang tech brand launch bilang bagong ambassador at isa sa panel members. Sabi pa ni Gabby, mas naipapakita niya ang creative side niya sa kanyang project na nagiging quality time at bonding nila ng boyfriend na si Khalil Ramos. Last month, nag-solo trip si Gabby sa Paris, France.
Surreal nga raw ang moment na ito. Ang saya kasi parang gift ko siya sa sarili ko na, 'di ba, when can I ever do it na magta-travel ako to Paris and shop and spend time with myself. Now that I'm in my late 20s, parang it's such a perfect time to do all of that. May bagong ambassador ang Amerika dito sa bansa. Nataon ang pagtatalaga kay Ambassador Leigh Lipton sa ika-20 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Amerika. Balita hatid ni JP Soriano. Sa ika-250 taong US Independence Day reception ng US Embassy sa Pilipinas, sinabi ng bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas na si Leigh Lipton na nasasabik siyang mas itaas pa ang antas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito ang unang public appearance ni Lipton matapos niyang ihain ang kanyang credentials at makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. It is an honor of a lifetime to be appointed by President Trump to serve my country in Manila. I'm so excited to be here and elevate the United States alliance with the Philippines to new heights. Ang pagtitipon ay naging pagkakataon din para ihayag ng Amerika ang kanilang patuloy na suporta sa Pilipinas, hindi lang sa larangan ng defense at maritime security, kundi pati na rin sa ekonomiya at iba't ibang tulong na mararamdaman daw ng maraming Pilipino. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. May temang Freedom 250, celebrating 250 years of U.S. independence ang selebrasyon, nakasabay ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. Bukod sa Visiting Forces Agreement, meron ding Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang Amerika sa Pilipinas. Sa nakalipas na buwan at taon, sumunod na rin ang iba pang kaalyadong bansa ng Pilipinas gaya ng Japan, Australia, Canada at New Zealand na bumuo na rin ng kaparehong Visiting Forces Agreement o Status of Visiting Forces Agreement o SOVFAS. Ang mga bansang ito, kapwa naninindigan ng suporta sa Pilipinas pagdating sa defense at maritime security at kapwa sinabing kinikilala ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nasaksihan din ang pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan ngayong taon na dinaluhan ng libu-libong sundalong Amerikano, Pilipino at mga kaalyadong bansa. Nananatiling Amerika lang ang may Mutual Defense Treaty o MDT sa Pilipinas. Sa ilalim nito, obligado ang Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa sa oras na magkaroon ng armadong pag-atake sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng Pilipinas sa Indo-Pacific region, kabilang na ang West Philippine Sea o maging sa South China Sea. Binigyang kilala at pinahalagahan ito ng Pilipinas sa pagtitipon. Under the MDT and through the Enhanced Defense Cooperation Agreement, our forces have built the kind of interoperability that cannot be improvised when it is needed most. That work continues and it matters more, not less, with each passing year. Dinaluhan ang US Independence Day celebration sa Pilipinas ng iba't ibang ambassadors, pati na rin ng ilang mambabatas at opisyal ng bansa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Nagpapatuloy ang Wimbledon journey ni Pinay tennis star Alex Ayala. Aabante po si Alex sa round of 32 matapos talunin sa second round si Maya Joint ng Australia. Ang first set nakuha ni Joint sa score na 6-3. Bumawi naman agad si Alex at kinuha ang second set sa score na 6-2. Hindi na nakascore si Joint sa third set hanggang magwagi na nga po si Alex. Full support ang mga Pilipinong nanood doon. Si six-time Grand Slam champion at number 3 seed Iga Swiatek ang makakaharap po ni Alex sa susunod na round.